Okay, kausapin na po natin sa pamagitan ng telepono si Ms. Mariton Bornas, ang Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division mula po sa PHIVOLCS. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, ma'am. Si Carla Paderna po to. Gusto lang po namin kamustahin ang kalagayan ng Mayon Volcano. Dahil po kahapon as of 8 p.m. nag-announce po kayo ng alert level 3 sa Mayon Volcano status po. Kamusta po siya as of this morning? Bali, sa nakaraan po na 24 oras, nakatala po tayo ng dalawang pagsabog kahapon. Ng umaga, isa po nung 8:49 at isa po ay nung 11:53. Pagamat maulap po, meron po tayong naaninag na mababang ash at steam plume mula sa bunganga ng bulkan. At ito po ay nasundan at mayroon pa pong mas maaga na mga rockfall events. Ito pong mga rockfall events ay naghuhudyat po na mayroon pong tumutulak palabas ng summit crater ng Mayon Volcano. Kaya po nung tayo po ay nagkaroon po ng visual nung crater nung gabi, bago po mag alas 8 ng gabi, nakita po natin na mayroon na po na bagong lava sa bunganga ng bulkan. Ito rin po ay nakita namin alinsabay sa pagtaas ng seismic energy sa atin pong mga nire-record na signals dito po sa ating seismic station sa nandiyan po sa Mayon Volcano. Kaya po tayo nagtaas ang alert level. So, sa nakaraang 24 oras po, nakatala po tayo ng dalawa lamang na volcanic earthquake. Ngunit 141 na rockfall events sa Mayon Volcano. So ngayon po meron pa rin po tayong natatalang rockfall events, bagamat hindi po siya kasing laki katulad po nung na-record po natin kagabi at kahapon. Ma'am Mariton, with this alert level 3, in-extend na po natin, tama yung danger zone to what kilometer? Bali po, sa alert level 3, strictly enforced po ang 6-kilometer permanent danger zone. Ibig sabihin, talaga pong lahat ng mga nakatira dito ay kailangang i-evacuate. At meron po tayong additional vigilance or evacuation as the LGU seems fit. Dito po sa southern portion kung saan po nakatutok yung binabagsakan na nakikita po nating binabagsakan ng lava dito po sa may southern sector ng bulkan. Ito po ay precaution lamang. Alright, Ma'am Mariton, this is Jules Giyang. Meron pong nilabas na pahayag ang PHIVOLCS na tinatawag na no man's land zone dapat itong 6-kilometer permanent danger zone. So ever since meron na raw po mga human activities dito, pero ano po bang pinapayo ng PHIVOLCS, especially now na naka-alert level 3 po ang Mayon Volcano currently? Ang 6-kilometer permanent danger zone po, ito po ay no man's land. Ibig po sabihin, wala po dapat na nakatira dito sa loob ng 6-kilometer radius from the summit crater of the volcano. Bagamat alam po natin na marami po tayong kababayan na naghahanap buhay, especially po mga farmers, sa loob ng very fertile volcanic middle to upper slopes ng bulkan. Pag alert level 3 po, dapat po iwasan talaga ito dahil meron po tayong danger na mag-escalate ang activity ng bulkan at magkaroon po tayo ng explosive eruption. At sa ganito pong pagkakataon, maaari po tayong makaranas o makakita ng mga pyroclastic density currents. Ito po yung tinatawag na uson sa Bicol. Magkahalong mainit na gas, abo at bato na rumaragasa po pababa ng mga dalisdis ng Mayon. Ito pong mga uson ay pangkaraniwang dumadaloy sa mga ilog, pero pagdating po niya sa baba, kumakalat na po ito sa lower slopes. Kaya po ito po ay primary danger, pinakamapanganib na volcanic hazard na maaari pong kaharapin ng ating mga kababayan at maaari hindi po nila maiwasan completely kapag sila po ay nasa loob ng PDC. Kaya po natin inaabisuhan na dapat po ay strictly enforced ang pag-iwas ng pagpasok sa PDC.
Thank you for joining us on the line. We'll keep ourselves updated po patungkol dito sa Mount Mayon. Ms. Mariton Bornas, siya po ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division mula po sa PHIVOLCS. Magandang umaga po and salamat. Thank you so much.